Ito mga kasimpleng, bili tayo ng materyales natin para sa ating pong alulod. Ito ay stainless na matted na liso. Ano bang ano nito? 0.4. Ayan, 0.4 yung kanyang kapal. Ito yan sa ating favorite na hardware. Makakaway naman agad. Kala mo artista. Huwag niyo pong kakalimutan sa 2028. Ha? 2028 pop. Bibili tayo ng ano, ng pabili ng liso. Anong kapal? Stainless. Yung kasing kapal ng pes mo. 0.4. 0.4 yata. Sino lang? Smoke. O, 780 na lang sa'yo. Ba't 780? Di ba 500 lang yan? Hindi, no? Sa iba, 800. Sa'yo, 780. Ang kayo na pinopromote ko to, binabawi ko na po. Char. Ano, 20. 20. 780, oh my God, napasubo yata ako ha. Ito yung isa sa pinakamahal na ano, na pinakamahal na materyales. Ba't may yain ka ba sa camera? Ayan po, yung ano pa lang, alulod pa lang po, 15.6 papabendin po natin yan today. So, 20 magiging ano yan, nahatiin sa gitna, magiging 40. Okay, sige, go na yan. Kukunin ko ngayon na, papabend ko. Paparesibo ko lang po. Sibo na yan, para wala nang bawian. Kailan ba ako naglabang bawi? Char. Yung asawa mo magtatanim bumili ng kamatis. Hindi, nag-order pa siya ngayon. 30 tray. Kamatis. Ewan ko lang. Tanim na. Oh, may tinatago kamatis sa'yo. Paparesibo lang tayo. Yan. Tagilan. Tagilang rolyo. Tagli-5. Sige. May rolyo na pala nila. Para madali. Bibilangin pa yun ni Uncle. Nakabilang na. May timbang din, ano? Mabigat din. Dito mo lang, oh. Hindi, wag. Hindi, mamaya na lang, pagtapos. Wag ka pumatong dito, boss. Baka hindi nakalak. Okay, salamat. Anyong. Ayan na po. Bali, 20 rolyo. Ay, 20 liso. Ayan, makapal-kapal din yan. Stainless yan. Para po pang matagalan na talaga. Punta naman tayo sana sa vending, sa nag-vending. Malapit lang yun. Wala pang 1 minuto dito. Dito po tayo nagpapabend ng ating pong alulod. Papabend. Baba natin yung sample natin. Galing, oh. Kapal din po, no? Makapal.
Sampal pagkagay ito. 1.6. 1.6. Galvanized. Yan ang gagawin natin. Yan, ito yung sample, oh. Thank you, Aner. Oo. Ilan na ito? Nagpapabend na kami dati yan. Bali, alam ko magagawa nito, dalawa. Ato, ano to? 20. Ha? Lahat to gagawin. Lahat. 20. Kayo ba yung gumagawa dati? Parang hindi, no? Kayo ba? Kami. Kayo yung dati? Di ba yung sa ano yan? Sa laman? Oo. Bali, 20 yan, bossing. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, putik. Makuha nyo na to, may next day na po. Wednesday na, sige. O, Miyerkules pa. Talaga dapat inuuna talaga natin yun. Sa susunod, bago sila magano, kailangan may naka-ready na para hindi matenga yung trabaho nila. Babayaran ko na ba sa Miyerkules na lang? Bahala. Bayaran na natin. May bigat din eh, no? Opo, marami. Kamay. Sige. So, 790. Isa to sa pinakamahal na, ano, na materyales natin. Dalawa talaga yung mahal dyan. Yung wiggle wire, which is nasa 900 plus. At saka ito, almost 800. So, yun. Dating price pa rin, 25 pesos. And yung pagpapabend natin, 1K. Pwede po tayo mag-task ngayon, ma'am. Next year na. Kaya po mapamado. Next year na. Thank you po. Sa Miyerkules na ito makukuha. Nakalagay mo sa loob. So, yan. Good morning mga kasidling. Kahapon pinakita ko po sa inyo yung magpapa-bend po natin ng ating pong alulod sa ating greenhouse. And ngayon, update ko kayo sa mga pangyayari sa ating greenhouse. So, yung sitwasyon natin ng greenhouse natin, actually mga kasidling, bali panibagong batch na naman to. Wala na po tayong malaki, wala na tayong pambenta. And ibig sabihin lang nun, wala na tayong benta. So, wala tayong pera ngayon. At puro bago, puro mga maliliit. So, waiting pa din. So, yan, mula doon sa unahan hanggang dito, yan. Medyo may mga medium size. So, 1 week after, may pambenta na rin tayo niyan. So, yan, nasa ibang greenhouse tayo at ganun pa rin, no? Karamihan maliit. So, medyo malapit na tayo sa huling hirit, no? Kasi, ang tanim ngayon December ay for January. And sabi ko nga po, hanggang halos January na lang po yung bilihan. And more on, ano na tayo niyan? More on kamatis na. Kamatis na yung mga ipupunla natin yan, karamihan. May konting sili, pero more on kamatis. But actually ngayon, puno na yung puno na yung greenhouse. So, wala na naman tayong paglatagan yan. Siguro huling hirit ko na pagpapapunla, kamatis, no? Kamatis na lang. Dahil mas mas sigurado tayong may market ngayon yung kamatis natin. Dahil nga itong Arayat ay mga nagtatanim talaga ng kamatis. So, dito sa side na to ay ayan, medyo maliliit. Pero halos may mga booking na rin yung mga yan, kamatis. And so, yan nga, puro maliliit na po. Yan na, halos huling hirit na natin to, mga kasidling. Pagkatapos nito, ayan na, sobrang hina na ng bentahan yan. And more on, na tayo? More on construction and repairs na tayo. Ayan, update ko lang kayo. Yan, nakabili na tayo ng wiggle wire. Si Andy, nakabili na siya ng konti.
At yung wiggle wire isa sa pinakamahal na ano na materyales natin dito. And ayun yung wiggle wire na yun. So mahal siya at magastos kasi yung gamit natin is stainless, pang matagalan na talaga. So isang hilera ng wiggle wire dito, pang ipit sa both ends ng plastic dyan. And then isang wiggle wire dito. Ito, to. Ayan. So, ayan, wiggle wire yan. And then, dito. Wiggle wire dito. So, dito dalawang wiggle wire. Magkabilaan. And, ayan. Ayan. Tapos, kailangan nakalagay muna yung ating alulod. Tapos, dyan iipitin yung wiggle wire. Para yung plastic galing sa taas, magdadrop dyan, iipitin. So, yung diretso ng, yung plastic na sa, nandito siya sa ano, nandito. Sa loob ng gutter. Ayan. Anong alulod. At yun, solo flight si Andy ngayon, nag-welding. Puntahan natin. Bago pala yun, nagbubutas na siya para dun sa kanyang lamesa. So, ganyan. Wait a minute. Okay. Wait a minute lang po ah. Ayan. So, yung mga butas na ginawa niya. Ang laking tipid talaga naman. Laking tulong ng digger. Magtatayo na sila dyan. Ng lamesa. And mabilis na yan. Mabilis na lang magagawa yan. Mag-isa lang po halos no. Halos isa, dalawa hanggang tatlo lang sila dyan nagtatrabaho. Pero mabilis. Naudlot pa yung trabaho niya kasi nagdi-deliver siya. Ay, boss, good morning. Ayan yung arko mo? Dulo? Magkasing taas ba silahan? Hindi. Oh, so pinapinilatan niya na yung arko niya. Ganyan na yung ginawa niya. So, isang bakal na lang. Interesting. So, ganyan yung ginawa niya. Hindi ko may gasidihan kung ano yung explanation niya dyan. Matrabaho kasi yung isa eh. Sobrang matrabaho. So, ito yung dati nating ano, pinakadulong arko. Ganyan siya. Mas mababa siya compare dun sa mga ibang arko. And then, ito na yung kanyang bagong design. Mas mababa pa rin. Para yata mas mapabilis na yung trabaho. Nilalagyan niya ng brace pampatibay po ng structure. So, iwanan muna natin si Andy, mag-prepare tayo ng pagkain. So, ayan yung wiggle wire. Ayan. Wiggle wire. And, ayan ay 20 feet. Eh, hindi ako nagkakamali, mga kasidling. 20 feet ba yan, boss, no? Yung wiggle wire natin. 20? Oo. Kasi yung sasakyan natin 14 feet. O, mga 20 feet po yan. Or hindi, by meters yata yung nito eh. Parang 6 meters yata. Parang ganyan. By meters yung kanyang measurement na ano. So, ayan yung wiggle wire. No? Isa sa pinaka-importante. Ang patibay po ng lagay ng plastic. So, kagaya dyan. At pinakamahal. So, kailangan masulit yung gamit dyan. So, siya na yata yung pinakamahal eh. Sumunod yung ano, alulod na 780 ang isa. Tapos makakadalawang ano ka, hindi ko lang alam kung ilang feet yon. Ganda ng kamatis ng kapitbahay. So yan, magluluto muna tayo mga kasidling. Medyo tahimik yung buhay natin mga kasidling ha. Boring na kasi wala na tayong masyadong customer. Pa ilan-ilan na lang. And more on ano na lang talaga tayo ngayon. Ito na yung kokopit natin. So ganyan kadami. 820. Yan.
820. Meron pa tayo sa baba. So, kaya hindi mo natin babawasan to. Nahirapan sila rito kasi medyo masabaw to nung dumating eh. Dahil daw kailangan daw, sabi ni Andy, kailangan daw kasi basa na ibabiyahe para daw dun sa timbang. Ganun yung sabi niya. Para daw po sa timbang. Pero ang ganda talaga ng kokopit nung supplier natin. Tignan nyo. Ito mas fresh pa to. So, okay lang kasi for next season pa natin to. Ayan. For next season pa natin to gagamitin. Ayan. Ayan siya. Kagandahan lang kasi sa kanya. Talaga, malinis. Wala na mga hibla-hibla. Wala na mga coco fiber. Ayan. Maganda yung kanya. Tapos ang daming laman. As in, sulit na sulit talaga. Ayan. Marami siyang laman compare sa iba nating supplier. Sa ibang supplier. So, yung supplier natin, nag-aalok na naman siya. Yung old, yung unang-unang supplier natin, nag-aalok siya. Kaya lang, may nakuha na tayo eh. Siguro next time na lang natin siya. Kung dito. Yan lang ang problema talaga. Kailangan kasi magaling kang marunong ka rin talaga humawak ng mga customer. Kaya, para hindi para hindi lilipat ang channel. Importante po yan. And so far, satisfied naman tayo dito sa ating supplier. Kahit minsan, dahil nga sa sobrang layo niya, ay minsan nagdedelikado yung supplies natin stock. Pero never pa naman nangyari talaga na naubusan talaga tayo ng So kapag ka medyo critical level na, yung critical level sa akin kasi mga kasidlin, medyo conservative tayo kaya kapag mga 1 month yung supplies, kailangan mag-iiyak na ako ng ng tawag sa kanya na kailangan hatiran niya na ako. Ayan. Basa pa. Pero ayan So, makikita nyo nagkakatas siya ng brown. So, it means na hindi pa siya. Fresh siguro to. Pero, importante nyog siya, no. Iba kasi buko, ayan, nagkakatas yung, ayan. So, yan yung yata yung tinatawag na tannin. So, kailangan ma-release yan. O kaya kailangan ma-imbak siya na matagal. Ayan. Okay lang yan. Kung mauulanan siya, much better. Para kumatas talaga siya. And nakakatulong din talaga yung pagluluto natin ng lupa. So, mga kasidling, bisita natin si Sir Robert yata yung name niya. So, Sir Wigis lang yung pagkakilala ko sa kanya. Siya po yung may-ari ng Wigis Ice Cream. And may order siya sa atin. So, pang ilang kuha niya na po sa atin to ng papaya. And nagkuha rin siya sa atin ng seedlings. CD yata. Pero more on papaya talaga yung kanyang tinatanim. Tapos meron pa siya mga ibang mga fruit bearing trees pang suporta dun sa sa kanyang production ng ice cream kasi more on fruits yung kanyang mga ginagamit, natural fruits. Yan. So isa yung papaya. Sa tingin ko hindi naman niya ginagawang ice cream flavor yung papaya. Pero dahil nga malaki yung lupa na nakuha niya, pang ano po ba yung tawag doon kapag nag-aantay ka ng mga magpalaki ng iyong mga fruit bearing tree. So ito muna yung nilalagay niya kasi mas mabilis lumaki. Para habang maliliit pa yung mga fruit bearing trees niya, may mga space pa na pwedeng taniman. So para hindi masayang. Ayan. So 400 trays, 400 seedlings yung order niya sa atin. At mamaya mamimit ko na rin siya ng kahit ako ngayon ko lang po siya mamimit ng personal. Pick up niya kasi medyo konti lang yung order niya ngayon. 400 pieces lang. So ito na yung papaya ni Sir
Wiggies. Ayan, sasakay na po natin sabay sa kanyang sasakyan. Kamada mo na maayos ba ya? Kailangan magkasya yung ano dyan. 500. Ganda ng puto. Hindi niya nagagamit yung tubig na yan. Pero pag traffic na yun, Lex, pasok na yun. Pasok ka sa yun, Lex, sigurado yun, tagal dyan sa rin. Yan, lagyan nila ng takip para po hindi mapagpag yung, ano, yung dahon. Kuya, tibaya mo yan. Highway ako ha. Oo. Huwag may suot. Ganun. Ikaw ba, ilang taon ka na? Ilang panahon na lang. Bibili na si Kuya ng ganito. Wala pa ako nakikita eh. Sana, sir. Puro ano pa ito nandito eh. Puro ba, ano, sir? Alam, Malay mo. napaka-importante ng pick-up sa inyo sa mga nagninegosyo. Napaka-importante ng pick-up. Makakabili na sana yan eh, bumili ng lupa. Wala muna, sir, yung... Okay yun. Bumili mo na ng lupa eh. Okay yun. May bigla kasi sir nag-alok. Tapos ano, ay ang ganda ng pwesto. Okay na okay. Ayan, medyo secure na yung ano, yung atin pong papaya sa loob. Ayan. Saan yung ano mo na yan? Bataan pa yung biyahe nito mga kasibling. Atras na lang. Ayan. Salamat. Bali, hindi nagkasya yung 500 seedlings. Nasa 420. Ayan. So, parang naging kaibigan na po natin si Sir Wiggies. Marami kaming kwentuhan. Tsaka marami siyang binigay na payo sa atin. At ang gaganda po ng payo niya tungkol sa pagdating sa negosyo. Medyo nag-share siya ng konting success story niya. Thank you po. Bait na. Sobrang humble, grabe. Sobrang humble. Bagong idol na natin yung Sir Wiggies. Marami tayong matututunan daw pagdating sa negosyo. Asan yan, Han? Asan yan? Sa taas? Paano yun? Bago yata yan. Ngayon ko lang yata nakita yung gayang pattern. Doon sa mga kantuhan. Pinadulo-dulong ano? Sa arko ng dulo? Hindi pa nakabitan ng arko yun. Ito, arko yun. Yun lang. Ganyan yung medyo puzzle pa sa akin to Paano tong parte na to? Tansya. Gitna ba? Wala. Kurang din yung gitna ko. Siya ba nag-bend yan?
Mga seedling, yan po muna yung update natin din sa ating greenhouse. And bukas, anong agenda mo bukas, honey? Magkakabit ka na ba na, wiggle wire? Nakabitin ko. Nakabit na. Ako pala hindi nakapag-vlog. So, medyo marami pang kakabitan na wiggle wire. Magbubuo siguro sila ng isang hilera na yung greenhouse. And ito ay para dun sa mga arko, sa mga unahan at saka sa dulo. So, ayan, hanggang sa muli mga kasidling.